Yo, what's up mga kaibigan? Nanina tayo magkwentuhan. Si Rudy Gobert ay kasama na nga si Ben Wallace at Dikembe Mutombo bilang mga tanging player sa kasaysayan ng NBA na nanalo ng 4 na Defensive Player of the Year award. Ganun pa man, na i-imagine nyo ba na humihingi ng health defense si Ben Wallace o kaya naman si Mutombo dahil hindi nila kayang depensahan na mag-isa ang kanilang matchup? Naiisip nyo ba si Ben Wallace at Mutombo bilang mga liability sa depensa tuwing playoffs? Dahil ito nga nangyayari ngayon kay Rudy Gobert, hindi niya madepensahan na mag-isa si Nikola Jokic, kaya naman nagdo-double team sila dahilan upang ma-open ang iba, habang iniiwan naman siya ni Gordon sa mga isolation plays. Umaabot na nga sa mga punto na halos unplayable siya dahil nagiging liability siya at ine-expose ng mga teams ang kanyang depensa at wala din siyang gaanong ambag sa opensa. Kaya naman dahil nga dyan ay madami ang bumabati ko sa kanya na hindi niya deserve ang 4 na Defensive Player of the Year award at malayo pa nga daw ito sa mga tulad nila Ben Wallace. Well, ako nga ang masasabi ko dito ay magaling siya na regular season defender. Ngunit sa playoffs kung saan nakakapag-adjust na ang mga team, dito siya nagkakaproblema. Noon pa nga sa Utah Jazz ay na-expose na ito. Top 3 defender nga siya sa regular season palagi but not even a top 10 defender tuwing playoffs. Even considered as one of the worst playoff defenders dahil palagi siya na-expose. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Bronny James. Kanina nga ay naganap na ang NBA Draft Combine. Dito nga ay ginagawa ang ilang mga drills at sinusukat ang kanilang mga talon, bilis at iba pang mga bagay. Of course, all eyes kay Bronny James na anak ng 4-time MVP LeBron James at hindi nga nagpahiya si Bronny sa mga nakaabang sa kanya. Sa shooting drill ay 19 of 25 siya sa 3 points including ang 12 straight to finish it. Ngunit malamang sa malamang ang makikita nyo lang nga sa social media ay ang 12 magkakasunod na shoot ni Bronny. Mabilis din ang kanyang lateral movement na pinakita. Isa sa mga inaabangan sa kanya dahil kung may nakikita man na role sa kanya ang mga teams as a pro, ito nga ay bilang isang 3-and-D point guard. Tila ba katulad ni Deuce McBride ng New York Knicks. Isa pang agaw pansin ay ang 40.5-inch vertical jump ni Bronny James. Pang-apat nga yan sa pinakamataas sa lahat ng kasali ngayon sa NBA Draft Combine. Subalit ang ikinagulat ng madami ay nang sukatin ng kanyang height. Siya ay 6'1.5" lang. Ang nakalagay nga noon sa Google ay 6'3" siya mga kaibigan. Habang sa USC at sa Ball is Life ay listed siya bilang 6'4". Ganun pa man ay may wingspan nga siya na 6'7". Isang bagay na tinitingnan ng mga scout para sa isang player na inaasahan na magiging mahusay na defender. So ayun nga po mga kaibigan, disente ang pinakita ni Bronny. May talent nga si Bronny na pang isang NBA player, ngunit hindi ito superstar level na tulad ng kanyang tatay. Kaya naman he needs to work extra hard at gumawa ng ambag sa iba't ibang aspeto ng basketball. Sa palagay nyo ba ay makukuha si Bronny sa draft dahil sa kanyang galing at hindi dahil sa apelido?